Magandang araw ho mga katikdol. Welcome sa The Wizard Channel. Andito na naman tayo mga katikdol. Ngayong araw pag-usapan natin ang naganap noong May 13 na parabang minadali daw ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang pagpasa ng bill para magbigay ng provisional authority to operate sa ABS-CBN. Sa lahat ng mga subscribers natin, maraming salamat sa patuloy niyong pagtakilik sa mga videos natin dito at sa mga bago pang naka-access sa channel natin. Paki-click, subscribe sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat po mga katikdol. Hold up. Para wala na tayong pagtalunan, para matapos na yung usapan, we will begin the process of turning on your transmitter by giving you a franchise until October 31, 2020. And we will not pass the buck. We will have the hearing, tatapusin namin to, at tao magja-judge kung dapat kayo bigyan o hindi ng prangkisa. Through this measure that we have filed today, I am now sponsoring, we will provide ABS with a provisional franchise or with a franchise, a full-blooded franchise with limited period until October 31, 2020, within which both the House of Representatives and the Senate will hear the issues being raised for and against the renewal. Ganito yan mga katikdol. Legal ba or illegal ang bill na ginawa ng Congress sa pangunguna ni Speaker Alan Peter Cayetano, itong House Bill 6732 mga katikdol, na napasa sa second reading noong May 13. Legal ba or illegal? Ganito yan mga katikdol. Sa konstitusyon natin, Article 12, Section 11, yung Kongreso lamang ang may sole authority to give franchise sa mga public utilities like ABS, CBN, or GMA, or Channel 5, or whatever stations would that be. Ang Kongreso lamang ang may kapangyarihang magbigay ng prangkisa doon. Pero ang provision na yon ay walang sinabi. Silent siya tungkol sa provisional franchise. Mayroong legal principle na tinatawag na everything that is not forbidden is allowed. What the law does not disallow, it allows. So yon ang mga legal principle na ginagamit natin dito. So, legal ba ang ginawa ng Congress sa pangunguna ni Alan Peter Cayetano? Ang sagot, yes, legal. Dahil ang batas natin, walang sabi na hindi pwedeng gumawa ang Congress ng provisional authority. So, ngayon, huwag naman kayong iiyak dyan. Ganito yan. Yung Bill 6732, meron na lang silang 3 linggo bago mag-recess yung sesyon ng Congress. So, ngayong May 18, Lunes, may 3 araw. 3 araw kasi bawat linggo magkakaroon ng sesyon ng Congress. So, 3 araw, 18, 19, 20. So, sa third reading ngayong Monday. Sa third reading ngayong Monday, wala na yung debate, wala na yung mga amendments sa bill na yon na 6732. So, ang gagawin nila, pagkatapos ng third reading, itatransmit nila doon sa Senate, sa upper house. Pag dumating doon yan, nila dalhin sa Committee on Public Services na ang chairman doon ay si Grace Poe. So, doon sa first reading, magkaroon ng debate, magkaroon ng mga amendments sa first reading, ganon din sa second reading, magkaroon ng debate, magkaroon ng amendments, pero ang sinasabi ni Senate President Tito Soto noong nakaraang linggo, sabi niya, pag darating yan dito, galing sa Congress, yung proposed bill na yan, no sweat, papasayan dito. Kahit na sinabi yon ni Senate President Tito Soto, hindi lahat na senador nasang-ayon doon. Ang nakikita natin, 13 senador ang pabor sa pagbigay ng provisional authority sa ABS-CBN. So, mayroong mga 11 senador na hindi pabor. So magko-question yan. So magkaroon talaga ng debate doon.
Pagkatapos doon sa Senate, after sa first, second, and third readings, ibalik yan sa Kamara, sa lower house, at pirmahan yan ng Secretary General ng Kamara at ng Speaker of the House na si Alan Peter Cayetano. At pagkatapos doon, ibalik na naman sa Senado, pipirmahan yan ng Secretary ng Senado at pirmahan din ni Tito Soto. At pagkatapos doon, itatransmit yan doon sa Office of the President. So, depende yan kung gaano ka bilis yung pag-follow up sa bill nito. Tatlo ang posibleng mangyari doon. May tatlong opsyon sa presidente. Ganito yan. Una, ang unang opsyon, pwede niyang pirmahan yung bill at magiging batas. Pwede rin niyang i-veto ang bill. Yung buong bill, i-veto yon at hindi magiging batas. Or pwede rin niyang ilalapse ito ng 30 days, hindi niya pirmahan, wala siyang gagawin, at magiging batas ito. So, tatlo. So, itong mga senaryong ito, it takes time. It takes days, it takes weeks, and it takes month ang mangyayari dito. Kung sakaling i-veto ito ng presidente, kung sakaling i-veto yan, ang Kongreso, mayroong kapangyarihan to override the veto power of the president. Magkakaroon na naman ng debate. Babalik na naman yan sa Congress. So pag ma-approve yan, how many days does it take to override the veto power of the president sa Congress? So ganito yan. So matagal yan. Ibalikan natin. Kung pirmahan yan ni President Duterte at magiging batas, pagkatapos, tatawagan yung ABS-CBN, kukunin yung mga dokumentong pinirmahan ni President Duterte, yung pagkatapos, ang gagawin ng ABS-CBN, maghahanap sila ng diaryo na kung saan doon nila i-publish. And it takes 15 days ang publication niya. After 15 days of publication, meron ka ng batas. Pwede na bang mag-operate ang ABS-CBN gamit doon? Ang sagot, hindi pa. Mag-apply pa sila doon sa NTC. Ano bang i-apply nila? Mag-apply pa sila ng CPCN or Certificate of Public Convenience and Necessity. Kasama na doon ang prayer for provisional authority. Magpunta doon sila sa secretariat requesting for an initial hearing sa kanilang application for provisional authority. At sa hearing doon, meron din 15 days. Bakit 15 days? Ino-notify pa yung mga interested parties. So magkaroon ng hearing. At sa palagay ninyo, sa hearing na yon, yung mga opositor sa pagbibigay ng provisional franchise ng ABS-CBN hindi mag-o-oppose? Na may tatlong legal questions doon na pwedeng i-raise ng mga oppositors. Una, ang ABS-CBN ay nag-close matapos isinara ito noong September 22, 1972, a day after sa declaration sa martial law. At ibinalik ito noong 1986. So, one of the legal questions is this. Nang ibinalik ito sa gobyerno ni Cory Aquino sa ABS-CBN, yung may-ari, ano ang citizenship? Kasi sa batas, kailangan 100% Filipino citizen ang magmamay-ari, especially mass media. Pangalawang tanong, ano-ano ang mga property ang na-turn over sa gobyerno nang ibinalik ang ABS-CBN sa may-ari? Ano-ano yung mga properties na ibinalik sa kanila? Pangatlong tanong, sa mga properties na yon, nagbabayad ba ng tax ang ABS-CBN mula noon hanggang 1995 at mula 1995 hanggang ngayon, May 4, 2020, mga katikdo. So itong mga posibleng mga tanong ang mangyari doon sa hearing sa NTC. So medyo matagal-tagal itong debate kung magkakaroon na ng hearing doon sa NTC. Numero unong magku-question dyan yung samahan ng mga cable networks, yung FICTAC at iba pang mga may-ari ng radio stations at TV stations. Isang madugong debate ito na ang mangyari
doon sa hearing sa NTC. So kung mabigyan man sila ng provisional authority, mga katikdol, ang ABS-CBN, ay meron na lamang silang more or less mga 1 or 2 months or sa palagay ko 1 month na lang sila mag-ooperate gamit yung provisional authority dahil mag-i-expire yan October 20, 2020. So ganito yan mga katikdol. Matapos mapaso ang provisional authority ng ABS-CBN on October 20, 2020, magsa-shutdown na naman ang ABS-CBN. Bakit? Dahil ang pag-uumpisa sa pagtatalakay sa Kongreso sa regular franchise ng ABS-CBN ay mag-uumpisa ngayong August. At hindi basta-basta yan maipasa. Malaking debate yan sa Kongreso. Lalong-lalo na kung magkaroon ng hearing sa Congress, i-public hearing yan. Hihingin sa mga opositor na public hearing yan. So, hindi basta-basta maipasa yung regular franchise ng ABS-CBN na magbibigay sa kanila ng another 25 years operation. Sa sunod natong panag-uban, din sa Tikdol, Bisaya.